Kamusta? Ako nga pala si Homer at ngayon ay 12:40 something na. Siguro mga 5 hours na lang ako makakatulog at matagal pa ako makatulog, siguro mga 30 minutes. So, mga 4 hours mahigit na lang ako makakatulog kasi pang umaga na kami. At update lang sa trabaho, okay naman. Nakapasa naman ako sa mock call o call certification namin. Medyo surprising nga na nakapasa ako agad. Kasi hindi man na nakikinig. Nagtataka nga sila. Nagtataka yung mga katrabaho ko na palagi lang akong chill, hindi ako kinakabahan. Sila notes ng notes, tapos tanong ng tanong. Nagka-practice pa sila pag weekend eh. Um, maganda kasi yung trabaho na to hindi mo siya magagawa absent-mindedly. Hindi siya pwedeng yung utak mo wala dun sa trabaho habang nagtatrabaho ka. So yun, nakapasa naman, pang umaga na ako. Amen. Minsan lang, o swerte mo kung nasa BPO industry ka at pang umaga ka. At saka maganda pa yung pasweldo dito. So, isa ako sa kakaunting tao na nabiyayaan ng opportunity na maging pang umaga at mabayaran na maayos. Pero ayusin na natin, pag-aaralan natin ang lahat tungkol doon. Magbibigay tayo ng free time natin para pag-aralan yung skill na to. Kasi, ano siya eh, pwede mo siyang dalhin sa labas. Tapos, pwede mo siyang gamitin bilang mag-freelancing. Anyway, patulong na dapat talaga ako. Pero gusto ko lang mag-video kasi gusto ko lang itong i-share. Um, Gratitude is a skill. Kaninang umaga, habang pupunta ako ng trabaho, bigla akong habang nag habang nakasakay ako dun sa motor tapos papunta ako sa trabaho, bigla ako na lang namalayan na naiinis na pala bigla. Na wala namang rason kasi meron akong memorya sa utak ko na nire-replay ko. Kahit na memory na yun napaka-senseless, walang moral lesson na pwedeng mong makuha doon. O kung meron man, ba't di ko kinuha yung moral lesson, tsaka kinalimutan yung nangyari na yun. Kasi yung taong kiniinisan ko nun, okay naman na kami. Parang, kung tutusin nga, hindi naman siya nag exist eh. Yung mga memories na yun, mga bad memories natin sa nakaraan, hindi na siya nag exist at saka minsan, may mga memories kang tumatak talaga sa'yo. Tapos, once in a while, maalala mo, may inis ka, papakringe ka bigla. Minsan papaganto ako bigla basta nakakaalala ko ng mga kahiyahiyang nagawa ko, nasabi ko. Pero, sa totoo lang, ikaw lang ang nakakaalala nun eh. At saka, meron nga, nung high school ako, meron akong classmate na, yun, mga tawag doon kapag tinatawag yung mga honor, parang recognition program. So, nangyari, naka-honor siya, naka-ribbon siya. Pagpunta niya sa stage, kasi dapat merong parent o kaibigan mo naman lang na maglalagay sa'yo ng ribbon o medal. Ang nangyari nun, pag-akyat niya, tumingin-tingin siya sa stage. Tapos, walang pumunta para magano sa kanya, magsabit ng medal. Tapos umiyak siya sa stage. Tapos tumakbo pababa. Pero tumatak sa akin yung na yun ha. Babae pa naman to. Hindi ko siya gusto eh. Hindi ko gusto yung ugali niya eh. Pero okay naman siguro siya. Nakakabatch ko yun at nagiinuman din kami minsan. Ang nakakatawa nito, kapag binibring up ko yun, siguro after 5 years, naalala ko siya vividly. Walang nakakaalala sa mga kabatch namin. Siguro yung mga 2 o 3 tao akong pinagtanungan, naalala ba yung nangyari dito sa kanya nung isang beses na ganito? Di nila maalala eh. So, yung mga embarrassing na ginawa ko dati nagtutula ako sa stage, bakit ko ba naisip
magtula sa stage. Hindi ko alam. Siguro gusto kong maging si Juan Miguel Severo. Pero ang ginawa ko, parang ganito. Ako yung tutula, mm, bow. Sinasabi ko pa yung bow habang nagbabaw ako. Tapos tawa sila ng tawa. Grabe, nakakaya yung, ano na yun. Napapatawa na lang ako ngayon, kaya siguro sinishare ko. Um, pero, sigurado ako lahat nakakaalala nun eh. Tapos yung naalala ko kanina na nakakainis na memories, hinayaan ko siyang bumalik sa akin from the unconscious at i-replay sa imagination ko at um, sirain yung mood ko with my permission. Bigla na lang ako napatigil. Ba't ko po ginagawa sa sarili ko to? Kasi wala namang sense para mainis ako ngayon o walang rason para maging miserable ako ngayon. Kasi kung tuusin lang, napakaswerte ko. At saka 90% mas better na yung buhay ko kumpara 2 years ago, 3 years ago. Marami akong bagay na dapat ipagpasalamat, pero kung papabayaan ko yung boses sa utak ko, yung imagination ko na mag-wander, ahanap ako ng rason para maging miserable, maging problemado. Hindi ba yun, parang, hindi ba yun effed up, no? So, gratitude is a skill. Kailangan nating aralin o hasain yung sarili natin na maging masaya sa kung ano man yung meron tayo. Kasi nga, nakikita natin sa labas, sa ibang tao, yung mga bagay na wala tayo. Pero, may mga bagay tayong hinihiling dati pa na meron na tayo ngayon, pero hindi dumating sa point na nagpasalamat tayo para doon, o na-realize natin, o na-recognize natin na dati, dati, dati wala akong trabaho. dati, dati siguro kulong lang ako sa bahay, tapos wala akong freedom para gawin yung gusto kong gawin dahil nga wala akong pera. Wala pa akong agency para bumili ng kung ano mang gusto ko. Ngayon nga, minsan naisip ko, grabe yung Jollibee, ng mga bata pa lang tayo. Para tayong nasa Disneyland kapag bibili ng Jollibee. Pero ngayon, bibili ng Jollibee every time na tinatamad lumabas. Tapos, mas gusto ko na nga lang kumain ng gulay, magluto, parang sarap gawin eh. Kaysa mag-Jollibee o McDo, kung ano mang fast food. Pero dati, para kang rich AF kapag pupunta kayo ng McDo o Jollibee. Yun na nga, may makilala nga ako sa internet na sikat na influencer na araw-araw pa nilang sinusulat kung ano yung mga bagay na gusto nilang ipagpasalamat. For example, nagpapasalamat ako tungkol sa araw. Pasalamat ako na meron akong kamay. It can be as inane, tama ba? Inane or as simple as that. As long as you mean it. Hindi ka, kailangan sincere ka, kailangan ipagpasalamat mo talaga. Kasi kung tutuusin lang, the fact lang na naggising tayo ng isa namang araw, dapat natin ipagpasalamat yun, di ba? Pero lagi natin naririnig na parang wala na siyang epekto. Para siyang mga aphorisms na gasgas na parang honesty is the best policy. Lagi mong naririnig pero hindi mo may explain sa bata kung ano ba yung sabihin nun. Kaya i-train natin yung utak natin maging thankful sa mga bagay na meron tayo. Na wala. Dati hindi nga makabili ng t-shirt na gusto ko. Kahit yun, hindi ko magawa. At ngayon, may suot na akong t-shirt ng paborito kong member ng Bini. Pakita ko lang sa inyo.
Si Bini Manoy. Shoutout kay Bini Manoy. Pero, in all seriousness, um, wag nating hayaan na mag-replay yung mga pangit na memories o embarrassing moments na wala namang silbi o wala namang hindi man dapat na alalahanin pa. Kasi sinisira lang araw mo o may mga grudges lang na nabubuo na dapat naman na wala na kasi resolved na. Nagpapaka woe is me. Biktima ka na naman ng buhay dahil sa mga kwento na sinasabi mo tungkol sa sarili mo. When in fact, dapat tayo maging thankful kahit sa maliliit lang na bagay. Yun lang. At stay tuned. Thank you. Love you.